Ngayong araw ngayon, samahan nyo kami para puntahan ang pinakamagagandang pasyalan sa Canada. At tiyak na magugulat kayo at mamamanga sa mga nagagandang pasyalan na para sa buong pamilya na dito nyo lang makikita. Rich TV Canada. At dahil nga sa ako ang naka-assign na magluto ngayong araw, ay napili ko nga na magluto ng masasarap na gulay. Yun nga lamang ay wala akong mga ingredients. Kaya naman talaga naisip ko at nagmadali kami na pumunta dito sa pinakamalapit na farm dito sa amin. Para nga bumili at pumitas ng mga sariwang gulay. What's up guys, and welcome nga dito sa Rich TV Canada. For today's video, papunta nga tayo ngayon dito sa isang malapit na farm dito sa amin para bumili ng mga gulay. Hindi nga lamang ito basta gulay lamang dahil ito'y sariwang-sariwa na ating pipitasin. What's up guys? So nandito tayo ngayon sa CJZ Farm dahil mamimitas tayo ng mga prutas at saka gulay. Kita nyo naman may dala akong basket dito kasi gagamitin natin ito para dun sa mga prutas at gulay na pipitasin natin. Let's go! Na nga guys, at super excited na nga kami na pumasok dito sa lugar na ito para pumitas ng mga gulay at prutas. Medyo masikip nga lang talaga dito sa lugar na ito pero mamamanga ka naman sa mga makikita mo. Hello guys, so nandito tayo ngayon sa Kamatisan dahil mamimitas tayo ng kamatis. Let's go! Mimitas tayo ngayon ng mga kamatis. And we will see if may mga kamatis dito na pwede nang pitasin. Oh, pakita ko dito. Alright. Look, no, nalagat. Okay. Alright. I guess this one is okay. I have to pick here. Oh, that's nice. And this one too, guys. Look. Look, I have here tomato. I have to pick the tomato. Dad, we need carrots. Yeah, we will pick later the carrots. Alright. Alright guys, ito nakakita tayo dito ng napakalaking kamatis. Kita naman natin guys, talagang napakalusog ng kamatis na to. Pitasin na natin. Alright, so nagbigay sila ng cutter. So pwede natin siyang pitasin dito. Alright, we have the big tomato here, right? And I guess I have to check more tomato. Alright, on the other side. Doon tayo sa kabila guys. Here's another tomato. Alright. Ito pa oh. Ayos itong mga kamatis na to, no? Alright. And isa pa. Kasi ito pwede na siyang pitasin. Pwede na siyang pitasin guys. Tapos may hinog na lang yan siguro sa fridge. Itong iba. Watermelon. Yeah, we will go to the watermelon later. Alright. Ito pa isang kamatis. Wow. And there's... Alright, I guess that's enough. Ay na nga guys, at sobrang natuwa nga kami dito sa aming mga kamatis na nakuha. Sobrang laki nga ng mga ito, talaga namang sariwang-sariwa. Alam nyo ba guys, na ngayon nga lamang ako nakapitas ng mga ganitong klaseng kamatis. Guys, mukhang ito na yata ang pinakamalaking kamatis na nakita ko sa buong buhay ko. Tingnan nyo naman oh, ang laki ng kamatis oh, diba? Oh my goodness. Guys, ang laki ng mga kamatis dito. So ibig It sabihin looks a pumpkin. maganda yung pag-aalaga nila, mataba yung lupa, at maayos yung environment na pinag-aalagaan ng mga prutas at vegetable na to. Alright? Hindi ko alam kung ito ba'y patola. Yan, so kita nyo naman, nagsisimula na silang maglakihan. Diba? So dito ka lang makakakita ng, ikaw na mismo ang pipitas doon sa mga gulay na gusto mo. No, kapag gusto mo magluto ng gulay, pitas lang dito, then luto agad. Alright. Ayun na nga guys, at sobrang dami nga ng mga gulay at prutas na makikita mo dito. Kaya naman talaga sa pagkakataong ito, ang sunod naming pinasok ay itong taniman ng mga sili. So guys, so nandito naman tayo sa taniman ng mga sili. So nakita natin, nakasalubong natin yung mga tao dito, yung mga farmer na nagsisimula na silang i-harvest itong mga sili nito. Pero meron dito oh, diba, mga ganito mga sili. Alright. And may mga sili dito, green. Yan. So ito mga green sili na to ay inilalagay natin sa dinuguan. So kukuha tayo dito ng mga green.
Kasi ilalagay natin to sa dinuguan. Luluto tayo ng dinuguan. So, alright. Konti lang. Alright, so ito na yung mga sili. So mga ganitong mga maliliit na sili. Padlagay natin sa dinuguan. Kita nyo naman. And nakakita ko dito na yung mga malalaking sili talaga. Ano ba yun? Kagaya nito guys, oh. Oh. Diba? Malalaki yung mga sili na to. So putol na siya. Soli lang natin. And kuha lang tayo ng mga ganito mga sili na panlagay sa dinuguan. Alright. Ina nga guys, at sobrang umanga nga kami dito sa lugar na ito. Dahil ang daming mga gulay dito at talaga namang sariwang sariwa. Nandito naman tayo kasi kukuha tayo ng leeks to siguro. So ginagamit natin to sa pagluluto. Itong leeks. So bubunutin lang natin. Oh, it's a green onions. Medyo malalaki itong mga green onions na to. So kukuha tayo dito kasi ginagamit natin to guys sa pagluluto natin. Mga green onions. Okay, I will get this. 2 and 1 more. Let's go. Alright, so nandito naman tayo sa taniman ng mga pipino. Kita natin, so ito. Pwede na siguro itong pitasin, itong pipino na to kasi medyo okay na to. Pero, so guys, titingin muna tayo na medyo malaki-laki dito. Alright. Mukhang bagong tubo pa lang yung iba. So ito yung isa sa mga pipino. Medyo matinik pala tong pipino, no? Kasi usually ang pipino na binibili natin mismo sa mga supermarket ay walang tinik. So ito pala ay may tinik, itong mga pipino na to. Alright. Ay na nga guys, at ang sumunod nga namin pinuntahan itong taniman ng mga talong. At nung makita nga namin, meron dalawang klase silang mga talong dito. Yung isa nga ay green na talong at yung isa naman ay black na talong. Pero dahil nga sa yung black ang aming kilala ay yun talaga ang aking hinana. Mas madalas din kasi talaga namin inilalagay ito sa pinakbet at sa sinigang. At minsan nga ay ginagawa ko itong tortang talong. Hindi kasi talaga ang mga pagkain Pinoy na sobrang namimiss namin. Kaya naman talaga hindi ko pinalampas itong pagkakataong ito para kumuha ng maraming talong. Yo, what's up guys? So ito na nga, pumipick up na tayo or namimitas na tayo ng mga talong. Ito yung mga black eggplant. So nandun naman sa kabilang side yung green eggplant. Pero mas kilala natin yung ganitong klase ng mga talong, di ba? Ito, di ba? So pang pinakbet ang atake natin dito sa talong na to. Kaya pritong talong o tortang talong. O diba guys? Panalo tong mga talong na to, talagang fresh na fresh. At alam niyo ba guys, sa bukod nga sa mga gulay, meron din mga prutas dito, kagaya nga nitong watermelon. At sobrang kakaiba nga ng mga watermelon na ito dahil sabi nga nila ay kulay dilaw daw ang nasa loob nito. At alam niyo ba guys, na ngayon nga lang din kami nakakita ng taniman nitong mga watermelon. Kaya naman talaga sobra kaming na-amaze dito dahil ganito pala talaga ang taniman ng mga watermelon. Ang sabi nga ng may-ari nitong farm ay sobrang tamis daw ng mga watermelon na ito. Kaya naman kami inakikuha din para ito ay tikman. Corn is old corn. Oh, they want the old corn. Yeah, because they like the old corn. The dog. But I like not the old one. Okay. Wow. Lindo. Later, right? Yeah, you can. Wow. These are all yours. Oh my God. This is all corn. I got it the hills. Oh yeah. Yeah. That's why I don't know. Okay,
Okay, before you that way. This way? I show you which one is young. It's someone is a little bit This young. one young? Yeah, you touch it. Okay. When you get it, you see, you touch it, that's what ready. Like muscles. Yeah, muscles. Yeah, like muscles is ready when you touch It's it. ready. But you can't open because a lot of birds want to eat it, that's why. Okay. Yeah. We go to check which one is better. Go inside. Ethan, come on. Take the big one because this one is $2 for each, right? So we take Oh, that's no sweet, that's stick. look at the corn. We love corn, right? Yeah. Popcorn. Yeah. Yeah. Popcorn. Yeah. We just take the which one big. That's pig. Yeah. I think there's no One spider. corner, only one. Maybe you feel You look at the big Yeah. one. The big corn. Yeah, big corn. Which one big? This one big? You see? This one is big. Yeah. You just you touch like that. Hi. There's a corn there. Wow, it's another Another corn. corn there. All right. There's another corn. That one. All fresh corn. Yeah, that one big. Corn? There's so many corn. We love corn. We Yeah. have the corn. And this one too is ready. Yes, that's ready. That one is ready. Yeah, ready. All right. This is the Micah, your camera. Wow. Corn. Oh, pick the radio. The corn. Oh, that's one big. That's one. This one? No, that's the behind you. This? Yeah. All right. These are all fresh corn. Yeah. This is now is open. The long weekend I can't open because it's not ready yet. Oh, okay. Yeah. How many you need? How many is that already? 5 now. 5, 6. Yeah, I guess it's enough. Enough? Yeah. Okay. Thank you. We have a lot of corns. We will get onions there. Yeah. We get onions and the garlic one. Garlic, yeah? Ayun na nga guys, at bago nga kami pumunta sa taniman ng mga sibuyas ay naglaro muna itong aming mga chikiting dito sa Maisa. Kaya naman talaga naalala ko rin nung kami mga bata pa dahil meron din kaming taniman ng mais at doon din kami naglalaro. Sobrang enjoy nga nitong araw na ito kaya naman tinitiyak ko na nag-enjoy din ng aming mga chikiting. So, ngayon ay pipitas naman tayo ng sibuyas. Ito yung sibuyas nila dito. So they have a red onion. And ilalagay natin to dito sa ating basket. Yan. So sobrang sobrang nakakatuwa dito dahil sobrang fresh na fresh yung mga gulay nila dito. Ikaw na mismo ang pipitas ito. Tara dito maghanap tayo ng sibuyas. Ang sabi niya, kapag daw nakautlaw na yung ulo ng sibuyas, ibig sabihin malaki daw yan sa loob. Pero kapag daw mga ganito lang yung stem lang niya, yung nakalutang, yung mga dahon niya, maliit daw yan sa loob. So, bubunutin natin. Oh, 'di ba? So, pwede na 'to. Okay, may sibuyas na tayo dito. Alright. Show your friend. Yeah. Whoa. Wow. You take it. What's up guys? So nandito naman tayo sa kuhanan ng mga garlic. Alright, so ang sabi niya, para daw ma-identify natin na kung malaki ba yung laman ng garlic sa loob, ay dapat daw yung stem niya na ganito ay mataba. Kailangan daw niya ay mataba siya. Bubunutin natin to guys. Check natin kung naka-jackpot ba tayo. Kung malaki ba to. Oh! Wow! So, okay naman, medyo malaki. So, binabalatan lang niyang ganyan kasi para mawala yung lupa. Kasi may mga
mga lupa-lupa ito eh. So tatanggalin lang natin to. Alright. Guys, nandito naman tayo sa taniman ng kanilang mga carrots. So, susubukan nating bumunot dito ng carrots. Sana makatsyempo tayo ng medyo malaki-laking carrots. So, hanap tayo dito try natin to. Oh my God, sorry. That's not a carrot. I know. Sorry guys. Mali yung bunot natin. Balik natin. Dito. If I need carrots. Okay. Is this a carrot? Yeah, it's a carrots. Wait. Hey, it's a carrot. So, bubunutin natin to dito. Guys, meron dito. Kaso parang mahirap ito bunutin. Daddy had to pull hard. I know. No, but it's so soft. Kailangan mo yata siyang ganitohin. Kasi para makuha mo talaga yung carrots na nasa baba. Babayaran na lang natin yung mga nabunot natin guys na. Oh my goodness. Ang hirap. Alright, so nakakuha tayo. Look at this. Alright. Okay. Guys, nakakuha tayo ng carrots na. So, 2 carrots yung nakuha natin. Medyo mahirap tong hugutin kasi mabilis maputol itong kanyang mga sanga. Alright. Ina nga guys, at nakatapos na nga tayong pumitas ng mga prutas at mga gulay. Medyo madami-dami nga ang ating mga napitas, kaya naman kinakailangan na natin itong bayaran. Habang kami nga ay nagbabayad ay nakita namin itong mga nakadisplay na sili. Sobrang lalaki nga ng mga ito at parang binibilad nila hanggang sa matuyo. Alright, so what's up guys? So nandito na nga tayo kasi tapos na tayo sa pamimili ng mga gulay. At alam nyo ba na sa halagang $40 lamang, meron na tayo mga fresh na mga gulay, no? So, fresh from the farm. Right? So, for sure, manamis-namis to at tiyak na masarap ito kapag iniluto natin dahil nga direct natin siyang kinuha mismo dito sa farm. Alright, so guys, ang dami nating gulay. Na nga guys, at sobrang nga kami nag-enjoy ngayong araw na ito. Marami nga kaming natutunan, lalo na nga kung paano pumitas nitong mga gulay na ito. Kaya naman guys, wag nyo rin akong kakalimutang i-follow dito sa Rich TV Canada. Magkita-kits nga tayo sa ating susunod na video. Paalam!